ka mawawala doon sa natural path ng draft order mo? Well, draft order is here with us right now. We're 3 seconds mula sa pinakaunang pagsisimula ng MPL Philippines Season 14 Playoffs. Smart Omega, yung nakita nyo kanina ay yung 60% win rate nila sa red side. Pero kapag sila ang namimili, it's at 44.4%. That is interesting in terms of information as well. May bago atang tropa dito si Chip sa red side ban. Welcome po sa ban section, Suyu. Mukhang nasagot ang isa sa mga tanong natin kanina, no, na magagamit nga ba ang Yung sagot number dito ay three ang hindi ano? pa. Number 3 ang nanaig. Number 3. Ang tanong dito, sino yung magre-retire? Kasi open si Phobius. Kinuha yung Matilda ng Blacklist International. Very interesting. A direct approach coming up from Blacklist International. Pero again, open ng Phobius, open din ng Paramis ng Smart Omega. Pero instead, they're going for a different approach. Again, ito yung sinasabi nila, binibreak nila yung natural draft pattern. Ang maganda rito, yung potential setups ng Smart Omega, you don't even know if the Angela is gonna go to mid or gonna roam. And it also opens up a lot of possibilities, lalong-lalo na yung Angeling. And another thing you have to take note here is the Zushin also being open and the Alpha as well. Parang ibang-iba to sa madalas nating nakikita from Blacklist or technically from both of the teams. Kasi Assassins, a lot of those are currently open right now. You have the Fanny, you have the Nolan, pero nag-Alpha sila as of this moment. Oo, parang nakakagulat, no? When we look at the Alpha, may mga naaalala tayong kakaibang pick in the XP lane. But then again, no, hindi pa tayo sure. This might be the jungle or this might be the XP lane. And the Alice Angela finally locked in dito sa MPL. Alam mo, parang ano lang, nung isang araw lang pinag-uusapan natin to. Ang Malakas yan, boy. kinagandaan dito sa pick nila, Alice third pick, third slot, they can ban the Harith, they can ban the Lunox. And ang nakakatakot dito, if makaharap ng potential answer ang Blacklist International sa Alice Gold Lane, pwede nilang i-flex sa jungle role. So yung draft ng Smart Omega rito, it's definitely very flexible. It's up to Blacklist International if they really want to counter it with another hero. Kasi kung iisipin mo, well-equipped naman sila. Kaya i-burst ng Alpha yung Alice. Meron silang enough mobility and save from the Matilda. And kaya din i-zone ng Zushin yung mga ganitong klaseng hero. Pero still, nakakatakot yung threat lang ng Alice Angela alone. The moment kasi na magkaroon ng sapat na item ang isang Alice at pati na rin yung Flask of the Oasis para sa Angela, magiging threat talaga ang itong frontline na meron ng kupunan ng Smart Omega. At ngayon na tinanggal nila ang Lunox plus the CC, this might just be a Harith na handa silang tapatan. Yeah, dahil nga alam nila meron silang Angela dito, may protection. And also meron din namang Arlot na kayang tanggalin yung Harith sa Zaman Force with a final slash. So it's a possibility na gustong laruin ng Omega yung matchup na yun para kay Oheb. Pero nakakatakot yan ha. Alpha plus Harith na may Matilda. Medyo, I mean, kung prepared ka, still, parang hindi magandang... Ayun na. Well, unless ilabas mo yung Gatot Kacha ng Smart Omega kasi pwede mong babaran ng Avatar of the Guardian, yung Zaman Force dito ng Blacklist International. So again, handang-handa yung Smart Omega sa mga lalabas na answer dito ng Blacklist. Pero natuwa si Omi. It's back! Classic. Alam mo, natuwa talaga ako dito kasi naalala ko rin during the time na nasa Minana pa si Lord JM ay ginamit din nila itong Benedetta under his hand. Kaya naman, ngayon na nagbabalik in the playoffs pa, ay napaka-interesting dahil I think isa o wala nga atang appearance ang Benedetta during the regular season. And you know what? A lot of the heroes coming in from Lord JM, parang yung mga huma-highlights, mas doon siya nakilala kesa sa mga heroes that needs sustain, that needs durability. Pero teka lang! What? Is this True Stone? Is this True Stone? Is this Totoo ba True to? Stone? Is this True Stone? It's a Mia! Mia! Mamma Mia! Mia na ni Big J. Nakilala ang Smart Omega sa mga lason picks. Hanzo, Beleric, dagdagan mo pa nga ano pa? Gatot Kacha. At ngayon dagdag mo na, Mia. Grabe. Mama Mia. Nakita natin to noong isang araw sa Mythic Seals pero ngayon, hawak ng lason ng barangay. Ang tanong, enough ba ang kamandag nila para sa Mia Gold Lane? Exciting makita to. Tapos ito pa yung Mia na naka-inspire. Yung magugulat ka na lang, napakataas na pala ng damage niya. Sabi ng mga naga-RG,
Huwag niyong maliitin lahat ng mga Mia user. Balang araw makikita namin yan sa rank games. And now, it is time for us to showcase game number 1. Casters, pasok! Oras na para simulan ang lasunan. Unang araw pala nating playoffs sa Blacklist International agad at Smart Omega ang ating mapapanood. Ate mo Chantel and Brigida para sa napakainit na serye na to. Wala na akong ibang mahihiling pa. Kasi game number 1, series 1 pa lang, meron na tayong nakikitang kakaiba. Kaka-check ko nga lang, okay, tandaan natin, hidden moonlight. Hidden moonlight. Magiging hidden talaga si Big J mamaya, lalo kung ganun nila gustong laruin ito. Pero syempre sa side ng Blacklist, talagang ramdam mo na rin, dala ng kani-kanilang mga comfort ticks na ipinasok na agresibo kung nilang gustong simulan ang laban na ito. Oh, tsaka parang ano talaga to naglabas agad sila ng mga sabihin na natin ang pwede gamitin at nagkakitaan agad yung ating mga players. Okay, nag-flicker na dito si Perks pero MP the King, siya nga ba ang unang mapapabagsak? At mukhang yun na nga ang magiging kaso kasabay pa ni Perks na may flicker ng nagamit kanina at maging si Haji ay mukhang mabibigyan dito ng Smart Omega. Oo, 3 agad na napatay ng Smart Omega kaya lumaki agad ang kanilang kalabangan para dito sa ating laban. So for Blacklist International, medyo nagulat din sila na dumating bigla yung mga players ng Omega at si Ryota ay parang nagtahi nung time na yon. Oh, ito kasi ay isang binidata nga naman. So, iisipin mo na talagang mataas ang tsansa. Medyo may konting kakunatan pa sa emblems na gusto talaga maging sobrang agresibo lang sa simula. Pero ito naman, yung pinaka-ikinasaya ng Omega. Kasi Alice jungle ito. Nakakuha pa sila ng magandang early. Tapos ultimo hanggang gold lane. Ay, napaka-ma-action natin, ate mo Chantel. Parang hindi natin in-expect din nung una yung Alice pala yung mapupunta sa gold lane. So biglang binaliko dito ng Smart Omega ng Fair Blacklist International naman. Gusto ko yung nangyari kanina ng community. Nasabi sila daw yung bagong lason ngayong season. So pwede yun yung makita natin para dito sa ating laban. And so far medyo kumalma muna. Mainit kasi Oo. lakad pa lang kanina parang kita mo na ready na talagang magbigayan yung mga players natin. Oo, sa totoo lang, pakiramdam ko lahat talaga tayo inaabangan natin. Sino ang mas talagang matanyag na lason. Pero bago pa natin yung makita mo, si Lord JM pa ang makakakuha nung turtle. At ngayon may tamang balibag lang, Otong Chakno. Siya ba ay mapapapurusahan na nga rin dito at una na nga mawawala. Hindi ko manekta doon yung Spear of Destruction pero si Ryota, si MP Taking yung nahanap niya. At ngayon naman, kinakailangan na yata tumakbo nila Perks pero sabi ni Lord JM, hindi! Ayoko pa! Ilalaban natin to Circling Eagle. Ryota is down. And okay, makaka-flicker out naman. Pero nakabawi doon ang Blacklist International. Ito yung mga sinasabi natin na talagang dalawang teams natin is willing na magbigayan para dito sa ating laban. Kasi even for that moment, parang nung nakita ng Blacklist na merong opportunity Oo. na sila din yung lumamang dun sa team fight, diniretso nila. At gusto ko lang sabihin na napakainit ng mga EXP laners natin. Sobra. Even na Lord JM ay talagang dumediretso lang sa mga players dito ng Omega. And kita naman natin in terms of gold, medyo maliit ang kalamangan pero lamang si Jom in terms of gold laban dito kay Ohem. May sariling gustong pagtatahi yung mga XP laners natin, Pero teka lang, mukhang si Andorio ang tatargetin at hindi yata siya mag-out kasi papasok na rin doon si Chakno. Kaso nga lang mabibigyan siya ngayon ng Blacklist International at maging si Chakno ay gusto pa yata nilang banatan pero mag-out na lang din muna. So ngayon napapatanong ako, pag nagsasama-sama, sino bang mas matinik? Kasi speaking of sama-sama, nandito na rin si Jom gustong sumama kaya mag-Crimson Beacon out na muna si Haji. Oh, ang mga kinagandahan dito by the way is very different yung heroes dito ni Haji and even Okir. Kasi for Okir, more support type. Ang difference nga dito, support type din naman yung kay Haji pero nakakapag-bit-bit kasi siya ng player ay nagkakitaan na yung dalawang XP lane natin sa may top lane. And kung papansinin natin para dito sa mga teams natin, parang nakafocus sila sa area na to kung nasaan din si Andorio. So alam mo na parang gusto nila magkasalubungan agad pagdating dito sa ating game. Speaking of salubong, iilang beses nating nakita this game na merong sobrang na-isolate lang mag-isa. Kasi parang hindi ko pa siya ma-recall. Sobrang magkakasama lagi yung rotation dito, especially ng trio mid ng Blacklist International na yun ba yung kanilang nagiging game plan papasok sa serie? Kasi ultimo first pick Matilda. Or probably because alam nila na medyo spiking yung hero dito ni Andorio. Parang kailangan mo pa ng stacks as much as possible. Pero set up lane na naman para dito sa side na Omega. Final slash sa Bayabat of the Guardian. Kaya naman si MP the King ang unang mabibigyan. At wala na yung jungler ngayon ng Blacklist International pero yung laban ay pinagpapatuloy lang. Lord JM, kakayanin niya ba ito? Kasi apat ang nakapaligid sa kanya rito. Pero elect the final blow. At gusto pa yatang lumaban ng kaunti. Pero ang turtle mapapa sa kamay ng Smart Omega at si Jom yata rito yung makukuha nilang kapalit. Oo, meron trade. So meron turtle yung Omega. Pero yung mga Omega players ay dediretso dito sa may bottom lane. Magkakaroon
magkakaroon ba ulit tayo ng team fight? Makakarga si Chakno at Haji mapa-final slash. Okay, may flicker naman siya, so ligtas pa kahit papano. Pero sure ka na gusto talagang magbawian kasi katatapos lang mag-turtle. Baba agad kung nasan si Jong. Tas ayaw nila na matapos lang dun sa objective na yun. Okay, sobrang dami nangyayari sa game natin. I-recall natin, nakuha ng Omega yung turtle. Nabuhay si Lord JM, pero naging trade ng Blacklist was Jome at the time. So Yep. parang pinipigilan nila ngayon na mag-spike up yung damage ng Mia. Kasi alam naman natin, kahit hindi masyadong nagagamit yung mga Mia gods na nagko-comment ngayon, finally nagamit na yung Mia. Ay, wait! Teka lang, hindi talaga gustong palusutin si Lord JM. So, medyo nakikita na natin, Ayun na naman. pagkatapos sa top, kailangan bababa tayo agad. Kasi non-stop MLBB action talaga ang binibigay ng magkabila ang koponan. Oh, hindi po kayo nagkakamali na ang laban natin ngayon ay hindi po naka-fast forward. Talaga pong ganito kabilis ang nangyayari. Yung sinasabi natin na palitan ay niniliteral Oo. ng ating dalawang teams. Kasi nung nakuha si Lord JM, nakafocus ulit sa may bottom lane. Nakasira na sila ng Torre so far. At Oo. yung sabi natin na maliit na kalamangan ni Jong kanina, lumobo naman ngayon para kay Oheb. Hindi siya parang tipong laro na gustong dahan-dahanin lang ng dalawang teams natin. Eh. Alam mo yung pumasok sila rito na gusto talagang sobrang maging agresibo. Kahit kung ikaw yung smart Omega, isipin mo, scaling Mia, gusto mong hintayin ng kaunti yung alis. Pero naging rewarding sa kanila yung early punish. Tapos sila rin, tinuloy-tuloy na nila. So parang kailangan mo talagang sobrang ingatan lang yung mga magiging ganito klase ng tansya kasi hindi talaga nang hihinayang ang kupunan ng smart Omega. Haji is down, kumonekta doon yung Spear of Destruction pero papasok nga ba rito si Oheb dahil 5-5 to. Kaya mukhang mag-iingat na lang muna siya. Oo, parang may trade yata dito so yung flow ng minion wave dun sa may top lane. So parang nakikita natin is yung possibility ng heavy team fight later on with the type of lineup for Omega. Ngayon naman for Blacklist, parang ang pangkuha nila dito ng attention is gonna be Lord JM, which Yep. by the way, yun talaga yung ginagawa niya, yung mga an eye for an eye ay talagang mapapatingin ka. Makukuha niya talaga yung eye, yung attention. Ay! Pero may ibang nakuhaan doon ng atensyon. Wala ngayon si Ukir at may isa na naman yatang gustong ibalibag. Si Jackno ay mapapatumba kasi inabutan ng Lantern Flare. Pero nandun naman yung final slash. Sabayan mo pa ng napakagandang Spear of Alpha. Kaya naman 4 na miyembro ng Smart Omega ang bigla-bigla na lang nawala. Oh, gamit na gamit yung passive ng Alpha dito by the way kasi yung sabihin natin yung heroes dito, heavy team fight nga for Omega, magkakadikit sila. So yung lumulundag na parang ano ba yun? Para sa Alpha ay gamit na gamit. Ay, bottom lane! Naku po! Si Joe my na goodness! naabutan pa ng SOT. Talagang ang nagiging rule dito ni Lord JM yata ay hindi mo pwedeng gawing hidden moonlight ang iyong sarili. Hahanapin at hahantingin ka talaga ng Benedetta. Oo, parang ano na dito, all over the place talaga si Lord JM currently at 2-1-4 para sa ating game at most probably, ayun na naman, all over the place, nasa under the turret, tapos makakatakas pa. Pero napakarami niyang nabawian ng stand doon. So ultimo yung mga ganung ka-risking plays ay nagagawa pa rin ilusot ng napaka-agresibo at this point na standing ni Lord JM. So parang nakakamiss makita yung ganitong klase ng mga XP-laners ulit. At ngayon ay binibigay siya sa atin ng 2 lason teams agad-agad. Oh, tsaka yung gamit talaga yung sabihin na natin skill set ng mga heroes dito. So, now looking at the items. So, meron na tayong Clock of Destiny for Haji. And even yung kanyang glowing wand. Ngayon naman, more support nga dito kay Okir. So, Flask of Oasis. Oo. Probably fleeting time yata yung next niya or Ice Queen wand. Oo, tsaka hindi pala tumitigil sa emblem lang yung pagpakunat talaga ni Lord JM. Pinapanindigan niya talaga yung makulit lang na Benedetta na makunat lang din. Kasi Thunderbelt kanina, Dominance Eyes, yung binil niya parang paunti-unti lang doon sa mga damage items. Pero yung pinaka-role yata talaga dito, mang scout, manggulo, and siya yata yung kaisa-isang pwedeng humiwalay lang ng very slight dito sa lineup ng Kasi Blacklist. mabilis niya mag-clear ng minion wave if ever ma-flow niya yung sabihin natin minion nga dito ng Blacklist para magkaroon sila ng edge pagdating doon sa laning. So lumulobo ngayon, ladies and gents, ang kalamangan ng Blacklist International, 6.2k para din sa ating game at mahirap to para sa Omega kasi again medyo dependent din sa buff yung hero dito ni Adorio as much as possible. Gusto mo lahat ay makukuha mo pero naaagaw na ngayon ng Blacklist. At yung overall na team fight approach dito ng Smart Omega ay parang papaano nyo na lang i-recalculate na yun na napakakulit talaga ng mga miyembro Ay, ng Blacklist International. And speaking of kulit, talagang less
less than half HP na agad doon si Chak Mamba. Sa paunting pakita at Spear of Alpha lang nila, MP the King Perks combo. Oh, tsaka lagi kasi siya nabubuhat din nung Lantern Flare dito ni Haji kaya hindi din siya makapasok agad. So makikita natin, ladies and gents, na kalahati at mabilis na kinukuha ng Blacklist yung Lord. Pero gusto pa rin pumasok dito ni Yota, pero si Perks ang makakalas din ng Lord. At ngayon naman yung Electa Final Boy ay naikasa. Nakapasok din sa lukod si Antonio, pero parang tinunaw lang siya bigla ni Oheb dito. At ni MP the King na naka-double kill na nga. So it's only Jack no left ngayon. At may pag-flicker pang gagawin si Perks papasok. Oo, meron pa minion wave dito sa may top lane. Parang pwede yata diretsuhin. Avatar of the Guardian Oo! ay ginamit na pero sa kasalubugin ng mga players dito ng Blacklist. Kaya it's gonna be a wipeout at parang diretsuhin na. 10 minuto pa lamang iyon ng laban pero ayaw nang patagalin ng Blacklist at sila ang kukuha ng game number 1! Isang mabilis lang para sa Blacklist International. Unti-unti nilang dinedecode dito ang Smart Omega. Sobrang bilis ng shift, sabihin natin ating laban kasi it was Omega who was on the lead early minutes of the game. Yes, kahit na sabihin nating inaagro rin ng Blacklist yung early na punish nila, nabawian paunti-unti at naramdaman nating nandoon na yung potential na nakuha pa nila yung early scaling so baka kanila na to. Sabi ng Blacklist International, hindi yung ube pa rin namin. Oh, sobrang dami nangyari dun sa game na yun. Kaya kausapin natin muna ang kasama natin sa Infinix Game Tambayan. Oh my goodness! What an incredible performance na nakita natin sa Blacklist International. Ilang minuto yun? 10 minutes 31? Para hindi ko nga namalayan na lumipas na. Basta masyado ako na-distract doon sa Tank Benedetta. First time ko nakita yun, boss, dito. Tagal nating hindi nakakita ng Benedetta, especially coming in from Lord JM in terms of that performance na sobrang well-calculated lahat ng mga galaw. Yung mga initiations na ginagawa nila was delivering. And I'm sure you have a lot of insights as well regarding that game. Men, yung game na yun talagang pinakita ng Blacklist International na sila talaga yung bagong laso, no? Pero setting the pace pa lamang yan sa best of 5. Tandaan natin, guys, in this playoff series na laglaga na agad sa play-ins ay best of 5 to. At yung game 1 momentum ay napaka-importante. This time around, Blacklist International nakakuha nito. Sila ang nanglason. Who would have thought na yung, I think si Midnight ang nagsabi nito kanina, no, na nanggaling daw kay Diablo ng Singapore, ng MPL Singapore, ang tank build Benedetta na yon at ginawa naman ngayon dito sa ating, sa ating MPL Philippines. And he's well-deserved of that game MVP. A new version, a recoded Lord JM ang nakikita natin using a Benedetta. Kumbaga, nag-demon time siya. Kita mo yung alter ego niya doon sa likod. But Maangas. yes, it's a 218 KDA. Kill participation is there. Pero ito yung una mong pinoint out nung pinasa ko sa'yo. What makes the Benedetta so strong in that matchup? Interesting kasi nagamit niya yung utility ng Benedetta na napakabilis mo talagang umikot sa mapa. That is the number one thing kapag Benedetta ang usapan, no? You have the mobility to walk around or to dash around the map. Bukod pa doon ay ginamit niya yung Thunderbelt na merong passive na tuwing bumabanat ka ay nagkakaroon ka ng additional hybrid defense every time na up yung passive. Tandaan natin na because of recent changes kay Benedetta, yung dash na niya ngayon ay counted as an auto attack or a basic attack. Hindi na lamang ito na katulad ng dati na nagtitrigger ng spell vamp. So naging okay ngayon ang Thunderbelt kay Benedetta dahil tuwing nagdadash siya gamit ang kanyang passive, ay nakakakuha din siya ng stack mula sa Thunderbelt. Kaya naman naging effective yung build na to. You were talking about the items and how it helped sa paglalaro ni Lord JM, but talk to me about how Lord JM approached this game using the Benedetta. Alam natin na hindi madali yan kasi you have the Arlot, you even have the Gatot Kacha. Diyan ka mabababad ng sobra eh. Di ba? Hindi natin alam kung ano ang magiging palag nila dyan, but as of the moment, while we are looking at it, nabanggit din sa atin ni Midnight from a while ago na Alice and the Mia might be very unusual, but at the same time, yan kasi yung mga scaling heroes na medyo mahirap talagang paganahin. So it's gonna be expected that especially with an Alpha, Matilda, and a Benedetta on the side of Blacklist International, papalo at gagana talaga sila early game pa lang. Tsaka iisipin natin, no, yung downtime talaga ng isang Alice at pati na rin lang isang Mia. Kailangan talaga niya ng 2 to 3 items para mag-succeed. And with the Angela, na once again, no, nakita naman natin nakuha yung mga items
items na kailangan nila, ay hindi pa rin ito naging sapat para mag-survive sa initial burst na meron ng Blacklist International. At bukod sa initial burst kasi, ang Blacklist International ay meron din silang high mobility heroes all around. We have the Matilda, we have the Benedetta. Ito yung mga hero na napakabilis talagang umikot sa mapa. And when you're up against sa Mia, na ang tanging defensive ability ay kanyang ultimate para makatakas lamang, tandaan natin na naglalakad pa rin ang isang Mia even with the ultimate up. Yes, may bonus movement speed, pero hindi pa rin ito makakalagpas sa napakagaling na pagbasa na ginagawa ng Blacklist International in this game. And let's not forget, ang isang Zushin ay may bonus movement speed din kapag umulti. So lahat ng mga abilidad na meron dito ang Blacklist, babaran din lang ang laro against Omega. Alam mo yung Jushin nga kanina, parang iniisip ko kung paano siya gagalaw, especially with an Alice around. Kasi kapag ilapit mo yan sa'yo, it's gonna be a huge problem, especially with the skill set na meron siya. Pero good distribution of skills ang ginawa dito nitong si Haji to just calculate kung kailan niya gagamitin yung kanyang mga skills, kung kailan niya ibabato palayo at pabalik. And it was also an opportunity for Oheb to just farm a lot. Nakita natin na siya yung rich guy during that moment. And we've seen a lot of team fights in this game. Usually lalamang ang Omega in terms of like AOE, pero once na naubos kasi lahat ng yun, the invincibility na ipinapakita ni Lord JM dito with his passive has really showcased yung kung ano yung mga kailangan nilang gawin. Not only that, there's also the alpha as well nitong si MP the King na minsan ay nahihirapan siya upon trying to take as much objectives kasi para kang magsuswimming sa AOE damage na meron ang Smart Omega in this game. That's true. At ang tanging lifeline niya dito ay yung guiding wind na meron ng Matilda. Si Alpha bilang hero, ang pinaka-flaw niya ay yung pang-engage niya ay siyang panakas niya din. Kumbaga, ang iisang dash ng isang Alpha ay kanyang Alpha Spear. Kumbaga, pagpasok niya, kailangan niya bumili ng around 5 to 8 seconds ng pagsusustain at pakikipaglaban bago siya makatalon ulit palabas. Ngayon, ang nagiging pares nito na Matilda, ang nagliligtas sa kanya, every time na pumapasok ang isang Alpha, pwede lamang siyang kunin with the guiding wind. And ang nakakatuwa nga dito, Hans, is meron pang Benedetta, di ba? May Benedetta ang Blacklist International in a way na pumupunta siya sa may bandang harap o minsan nga lumilikod ng sobra-sobra dahil parang umaastang ward na rin ito o panimula bago pumasok si Oheb doon sa may bandang likod. At napakaganda ng ganitong klaseng mentality, no? Kahit sinong pumasok sa likod ay laging may handang umalalay. And with all of that happening for Blacklist International, ay nasa gitna din si Haji para bigyan ng vision or karagdagang damage at crowd control ang kanyang koponan. It's a good in and out tactic coming in from Perks na merong Matilda na talagang pwedeng magsalba at pwedeng mas mag-engage pa sila ng tuloy-tuloy during that fight. And not only that, even when Smart Omega had the final slash, had the Avatar of the Guardian, which are two really crucial crowd control skills, parang nahirapan talaga sila ng sagad into trying to make sure nagagana lahat ng yon. And sigurado ako na mas may masasabi pa dito ang ating solo analyst. Nagtatakas siguro kayo kung ba't dalawa lang kami, no? Midnight, sa'yo na to.